good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trap. No, yung isang nagiging sampayan itong growing area natin pag hindi naman si Mrs. Dito kasi yung mabilis makatuyo, mahangin at mainit. Mukhang uulan ngayon May tubig pa pala natira dito. So yan madilim mukhang hindi kami matutuloy magbike. Plano ba naman namin magbike ngayon? Anyway, kaya ako umakit ngayon dahil may order sa Shopee. At yung iba doon Monday pa yata. O nung isang araw pa. So ngayon ay Thursday, nakailang araw na nakatenga yun. Kaya kailangan asikasuhin na. Kakadilig ko lang kanina. Ngayon napakainit. So tuyo agad yung mga dinilig natin. At chinek ko dito sa loob, okay pa naman. Pero malamang yung sa labas yung napakainit. So malamang tutuyo na naman yan sa labas. Yung ito baka matuluyan to. Ayan, medyo titingnan nyo yung mga tanong nyo pag mainit ang panahon. Kasi biglang init. Ang bilis makatuyo ng mga medium. Tapos hindi nyo mamamalayan. Huli na ang lahat, bone dry. Pag nangyari sa inyo yan, tayo hindi tayo naka-water tray. Pag natuyo agad, patay. So minsan naagapan nyo pa yan kung daily kayo nagdidilig or kung naka-water tray kayo. Pero kung hindi, talaga mabilis makatuyo yung sobrang init. Kahit sabihin yung umulan pa ng mga nakaraang araw. Pag hindi kayo naka-water tray, ganun kabilis makatuyo. Pero sabi ko nga sa inyo, advantage yung hindi naka-water tray. Isa sa mga tip ko sa inyo, kung hindi kayo mag-water tray, laki-lakihan nyo yung paso nyo. Pag malaki ang paso, mas matagal rin matuyo ang tubig. Sabihin, pwede kayong makapaliban ng dilig, no? Kung sakaling malaki yung mga paso nyo, lalagyan na ng paso. So pagka sobrang stagnant naman ng tubig, ang nangyayari, ganito nangyayari, isa sa mga sinyalis. Ayan, diba? Pangit. Pero alam nyo ba, may pag-asa pa yan, no? Basta lagi lang siyang matutuyo. Usually, kaya nagkaganyan, waterlog. So kailangan bumaba yung tubig at maiga. So ayan. Matuyo lang yan, gaganda uli yan. Parang ganito. Ito, nakalan ganun din. Pero nung natuyo-tuyuan, kaya alalay sa pagdidilig. Dapat marunong rin kayong magtimpla. Sakaling wala naman tanim yon at okay lang sa inyo na dumaan sa pag-algae. No, after some time, yung algae na yun magiging ganito. Yun yung klaseng moss. Hindi ko rin alam Ganyan yung nag-iitsura nila. Pag nag-algae, tapos yung algae na tuyo, after some time magiging ganyang moss. Pero hindi sphagnum moss yan, kaya hindi ko rin ina-advise na i-practice nyo ng ganun. Nahayaan nyo lang. So paulan na, kumukulog-kulog na. So may sinampay pa naman dito. Mukhang hindi ako makapag-deliver ngayon ng order nyo. Bukas na siguro. Pero ayusin ko na habang hindi na ulan. Ayusin ko na yung order. May mga order din ng seeds, kaya gagawin rin natin yan mamaya. So ito yung paso na gamit natin. In-order ko to sa Shopee. Tapos minessage ko yung seller na kung po pwede, ipalalamove na lang namin kasi sa Shopee mapapamahal yung shipping fee. Sa Lalamove isang bayaran lang. So gumastos ako ng around 2 to 300
no, 200 to 300. Ano naman, sulit kasi bumili ako ng marami-rami na ito. So kung mayroon pa nga siya bibiling ko pa, wala na. So ito yung mga paso. 3x3 to. Itong mga ganito. Mukhang maliit lang dahil walang mga napakasimple nung design niya. 3x3 inches. So meron din ako dito na mas malalaki, pero tsaka ko nagagamitin yan pagka kailangan na. Yan o. Dumami rin to Siguro may mga paso rin kayong ganito. Tapos meron din ako nabili na ganito. Pero mas maganda yung paso na yung white na corrugated. Kasi itong mga parang imite or ano yan? Class A, gano'n. O tingnan nyo to. Kanina 'di ba, halos wala tayong makitang tubig. Bago ko lang ng posisyon, pero tingnan nyo kung gaano karaming tubig yung ibinababa niya. Pag natanggal nyo yung tubig na yan, mababawasan na ng algae yan kasi siyempre hindi na masustain yung moisture yung mga algae kasi living organism rin yan parang small plants rin yung algae na yan, no? So kailangan din mag-photosynthesis water, kaya pagka diniprive mo ng anin doon, mamamatay yung algae, mabubuhay yung sphagnums mo. Kaya maganda, may butas talaga. Ito walang butas to. Temporary lang to na nilagyan namin. Ano ba? Temporary na nilagyan. Ayan. So, tutulo pa rin ang tutulan ngat mamaya. So, yung mga nakikita nyo parang napakapangit na dahil malagkit na, no, pwede nyo kayod-kayurin yan or hugasan. Nasan pala yung ibon? Wait lang, tatawagin ko lang kanina nakawala yung ibon or talagang umaalis naman talaga siya, kaya lang nahuli siya nung kapitbahay namin kanina. Buti na lang kamo nandun ako sa garahe nung nahuli nila at nakuha ko agad. At hindi na sila nagtanong kung akin talaga kasi lumapit sa akin agad nung pinakawala nila. Baka nahuli na naman si blue bird. Wait lang, tatawagin ko lang. Tapos tutuloy natin yung video. Post ko lang ito. So, ayan. Hindi pa rin lumalapit. Baka nasa malayo. Pero mamaya, kung walang nakahuli sa kanya, mamaya nandito na yan. Banda dun siya tumatambay dun sa may puno na malaki na yan. Minsan naman dito naman sa may kay Mito. Pero mukhang wala dito Bumaba pala dun nakaraan kaya nahuli siya. So hintayin ko na lang siya makabalik. Hopefully wala nakahuli sa kanya dahil masyado siyang malapit sa mga tao. So wala siyang pakialam kahit hawakan siya. So hindi naman talaga sa amin yon, pero dito siya nag-stay ng matagal. Wala pa naman nagki-claim na talagang sa kanila na may ebidensya. So, kaya dito muna. Anyway, balik tayo dito sa mga halaman natin. Yan, kakaano lang natin kanina. Kadidilig lang natin, pero tingnan nyo yung itsura ng mga plants. Tuyo-tuyo agad. At tingnan rin natin yung mga nilipat nating mga plants kung may mga reaction na kakaiba. Okay naman sila. So kung tatanungin nyo kung anong malaki ngayon, ayan, usual, hindi lumiliit Tribes Dracula, Polish Dracula, mga clone, yung mga bago nating mga plants, Orca, Tribes Red, good size ARPC, Clone 5, Sunrise, diba? Holland di ganun karami yung trap. Siguro nag dormant. Tapos ito naman Bristletooth Exdente,
Shenron. Ayun yung malalaki ngayon. Etong Black Star, since binaba natin yung presyo kasi maliliit ang available. Ito hindi naman ganun kaliliit. Good size pa rin. Pero compared sa mother plant, malaki talaga ang mga malaki talaga ang Black Star. Tingnan nyo siya pagkatapos mag-dormant. Ang daming growth point. Tingnan nyo itong mga ibang plants dito. Kaya yung sinasabi na hindi daw nagdo-dormant dito yung plants natin. Nagdo-dormant, hayaan nyo lang. Huwag nyo lang gagalawin. At kusang tutubo yan ng marami. Ang isang pagkakamali ko dati, pag nagdo-dormant, dahil nga kumukumpol-kumpol, nangangati yung kamay natin, dinidivide natin. So, imbis na makarecover pa lumaki, lalong lumiliit yung plants. So, pagka after ng dormancy, huwag nyo agad i-divide. Hayaan nyo muna maka-establish ng konti bago nyo palas-kalasin. So, ayun, tumutulo pa rin hanggang ngayon. So, eto pala, yung mga pingikol, alam nyo na yun, di ba? Kung paano i-propagate. Sample tayo. Okay. Ito. Hila. Tapos, ano yun? Yan lang. Ano nyo lang. Yan na. Hindi pa ganyan kaganda yung medium di ba? Pero mabubuhay yan. Kaya yung ibon na yun. Hindi nakabalik may nakahuli talaga na naman May pagkain naman dito sa taas. Ayun ako. Nakakaingit yung ibang mga may mga nakatira dun sa mga lupa na probinsya. Kasi napapakulan nila yung mga alaga nila. Paano nasa baba yung ibon? Sa baba. Baka kinulong babain ko lang So, saglit lang. So, ayan. Wala pala sa baba. Yung mga ibon kasi sa baba. Yung gagaya ng huni ng ibang ibon yun. So, mga Indian ringneck pala yun. So, hopefully bumalik siya mamaya si Bluebird. Kasi isa sa mga paboritong alaga yan ng aking maliit. Konting update pala dito sa ating mga crayfish. Maraming namatay na crayfish and craylings. So, yan. Siguro dahil sobrang init nung nakaraan. Kaya inisip ko rin na ibaba na rin to yung mga crayfish natin. Tignan ko nga itong mga seeds kung babae o lalaki talaga. Parang lalaki itong seeds na ito. Flower stalk. Malalaman natin yan pag bumuka na. So, may mga cuttings rin tayo dito ng mga plants natin. Ayan, nag-umpisa ng gumanda. Meron ako ditong yung Bloody Mary. Bloody Mary ba yan? Tama. Na Nepenthes cuttings. Buhay pa ba? Survive pa naman. Isa, tapos may isa pa dito. Mukhang malabo itong pangalawa. Pero sana mabuhay pa rin. Kahit na na-delay ng konti. Kasi yung mother plant yan binigay ko dan sa isang kaibigan ko. So, halos wala na akong makita crayfish. Bali, lilipat ko yan.
magkakaalaman kung ilan pa natira. May nakita naman dyan na good size pa yung aking misis, pero lalaki. So kailangan ko makita ng babaeng crayfish para may chance pang dumami uli sila. Dahil parang wala na akong planong bumili pa. Na lang muna, beta muna. Pang lang, bawas na ang kiti-kiti kung sakaling lalagyan ko ulit. Ang kailangan kasi natin yon yung pond para pang dagdag humidity. So, dinagdag lang natin yung crayfish kasi nga medyo uso yun ng mga nakaraan. Ayan. So, ayan, nasikasuhin na natin yung yung order. So mag-aasikaso muna ako ng order. Pasensya na kayo at medyo mabibisi na naman tayo. Pagka may update tayo mamaya, magbibideo lang ako para may upload ulit tayo. Hanapin ko rin si Bluebird, sana makita natin. Ito yung mga order ngayon. Pinalangalaanan ko muna yung mga paso. Tsaka ko lalagyan ng medium yan, toppings, then yung plants mismo. So saktong-sakto yung nilabas kong paso. So dito tayo gumawa ng medium. Ito yung mga nahugasan na ng mga medium. Tapos ito rin yung nahugasan na toppings. So yeah, para hindi sumakit ang likod, umupo na maayos. So para makita nyo rin kung paano tayo nagpapaso. Maganda pagka nahugasan yung medium kasi mas siya, yung madaling i-manage. Yung mga ganito, hindi ko na inaalis. O, tingnan nyo, makikita nyo merong millipedes. Ayan o. Hindi ko na inaalis yan. Sinasama ko na. Alam nyo kung bakit? Kumakain ng yan, algae. Kaya pag may ganyan kayo, hayaan nyo lang. Kasi makakatulong yan sa inyong mga plants para hindi mag-algae. Minsan sinasadya ko pang ibaba yung mga halaga ko para malagyan ng ganyan. Kasi pag walang ganon, mapapansin. Wait lang. So, ayan. Ito, lagyan natin natin. So, hindi ko nabibidyohan lahat yung paglalagay ko kasi mainip kayo eh. Habang nagpapasok, hinahanap ko yung blue na ibon kung makakauwi. Baka nahuli. Pag nahuli kasi mahihirap na eh. Kung hindi mo alam kung sino yung nakakuha, syempre hindi naman ibabalik yung basta-basta. Kahit lang yun, mumurahin lang yung ganong ibon, lovebirds lang. Pero kasama namin yung lagi sa kwarto. Tutulog yun, doon rin natutulog yun. Kumakain kami, sasabay rin siyang pagkain. So, walang wanasan siya ngayon. Ang natural nun, pagka pumito na ako, lumalapit na yun eh. Kahit na medyo malayo-layo yung napuntahan niya. Pero ngayon, hindi siya malapit. Nakahuli siguro talaga. Kasi hindi, manghihinayang ka mismo dun sa yung napalapit na sa yung hayop. Kahit sabihin mo, askal yan, or tulad nito lovebirds na 200 pesos. Manghihinayang ka dun sa talino rin kasi. Tsaka yung napamahal na talaga sa iyo, alaga. Hindi naman namin siya talagang alaga, kundi naligaw dito yun, pero napamahal na sa amin, lalo na sa mga bata. So ang ganda niyan pagka etong mga medium, pagka nahugasan talaga. Kaya kung meron kayong mga old medium, huwag nyo basta itatapon. Hugasan nyo, tapos paarawan nyo, hugasan nyo ulit hanggat umanda ulit. Pwede nyo uling gamitin yun.
Baka mas maganda pa yun kaysa sa mga dati yung medium. Ayan. Yung iba lang kasi hindi na sila gumagamit ng kasi nga madaming budget. Ano, tayo may budget rin naman, kaya lang hanggat maaari mababa dapat yung expenses natin para mas mura natin mai-out yung plants. Hindi biro magkano gagastusin mo parang bibenta ka ng plants, paso magkano, medium magkano, pentel pen mo pa, tapos yung packaging materials, di ba, yung pagod mo pa imbis na may iba kang ginagawa ngayon. No, so para lang alam rin ng iba na ganun yung mga presyuhan. So ngayon lalagyan na natin ng toppings. Sasabihin nyo, sir, mukhang iba na kulay ng tubig na yun. Ako pansin ko rin. Pero ang ginagawa namin pagkatapos namin ipaso at itoppings yan, dihugasan pa namin yan. Kukuha ko ng tubig dyan, luluglugan ko to ng para mabanda, mapipiga-pigain kahit na nasa paso na. Mas maganda nga pag nasa paso na kasi mas nalilevel yung medium. Pakita ko sa inyo siguro mamaya para alam nyo rin maglipat-lipat ng mga paso ng mga plants ninyo. Yung iba kasi hindi talaga pa marunong. Siyempre maramihan busy sa office work o kung anumang trabaho linya nang meron kayo, wala talagang idea talaga kung paano mag replant ng plants. Meron ngang isa pinadala pa dito sa amin para i-replant ko. Diba, mula sa Maynila pinadala niya yung parang pinadala niya or umorder siya ng paso na may medium na may toppings para ililipat niya na lang. Balak rin niyang ipadala yung plants niya, pero sabi ko wag na, gagastos ka pa, dali-dali lang gawin na. So ang ginawa ko, gumawa na ako ng video para makita niya kung paano. So ito, gagawa tayo ng video na to para makita niyo rin kung paano ginagawa. Pass forward nyo na lang kung naiinip kayo. Dahil isang kamay ka nakahawak sa cellphone, isang kamay busy dito. So pag hindi umulan, baka maihabol ko pa tong order na to. Pag umulan, bukas mo na ipapadala. Medyo may magagalit sigurong ibang customer dahil tagal-tagal niya na in-order to, ngayon ko lang may papadala. Gagawin natin, lagyan na lang natin ng additional previous. Yung iba na-appreciate yun, yung iba hindi. Pero okay lang. Yung order nakwento ko yun sa isang video Ito lang. Pinadalang ko ng isa dalawa in-order niya na pings, diba? Ang pinadala ko yung 5. Although smaller size siya, pero pings pa rin yun. Dali-daling palakihin ng pings. At sa presyong 250, hindi na masama yun. Aba, nag-ano pa nag-request ng refund. Buti kong partial refund, 100% refund ang gusto niya, ha? Dahil hindi daw malaki yung na-receive niya. Dati sa Venus Flytrap, umorder din siya. Pinili ko pa naman yung maraming traps. Anyway, kung may mga tao talaga na mapanlamang talaga o manloloko talaga yun. Meron naman may umorder dati, hindi ko na matandaan kung saan banda, parang bandang Bisaya naman yan. Order 2 batch ng order, Pagdating sa kanya, hindi niya kinuha. At yung per order na yun, nasa siguro 6 to 8 plants na yun, Okay lang rin naman na hindi niya kinuha dahil nung dumating dito mas lumaki. Parang na insta siya, kumbaga na dormant sa biyahe. So insta block na lang siya sa akin. Hindi na siya makaka-order.
At sa ugali niyang yun, ewan ko lang kung may magbebenta pa sa kanya na matino. Kasi mga ganyan, pagka kaming mga seller rin nagkukwentuhan, siyempre binabato rin namin kung sino yung mga ganyan yung ugali. Para alam niyo na. So, hindi rin sila maluloko. May iwasan nila yung ganong mga tao. Ang sabi ba naman anong gagawin ko? Sabi niya, murder daw siya. Tumapat daw ng bakasyon niya. Ba't yung murder? Magbabakasyon pala siya. Sabi ko, dapat inabili mo na lang sa tao sa bahay niyo, sa kapitbahay niyo. No, pero ang sa tingin ko dun, sinadya niya talaga. Kasi may mga may mga sinasabi siya na natunugan ko na. Pero tinuloy ko pa rin dahil kailangan i-fulfill Shopee order yan So baka may titinda rin yun. Magagusto lang manira o ganyan. So hayaan lang natin. Sumama rin yung loob ko. Pero nung naisip ko hindi naman siya yung kailangan kong may Diyos naman akong sinasamba na ayun yung nagpo-provide ng needs ko. Ang hindi ko lang gustong narinig ko sa kanya na nasagot ko rin naman sa tingin ko nagising rin siya sa katotohanan. Tignan niyo yung iba nakabalik na basang-basa. Saan gagaling? Saan gagaling? Kaya pala hindi makalipad to, basang-basa. Naligo, wala namang tubig dito. Saan to galing? So ang sabi nung buyer, daw ako, may sinabi siya, money grabber. Hindi ko alam kung matatawa ako, may inis ako Sabi sa kanya, sir, hindi ko kailangan ng pera mo. Ayun ang pagkakasabi ko talaga. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang nagpapala sa atin o nagbi-bless sa atin ay Panginoon. Ay bumili sa akin ng wala sa paghahalaman ko. Hindi ako papabayaan ng Panginoon sa ibang paraan. So yung pera mo, ginagamit lang yan para i-bless yung ibang tao. Huwag mo sabihin na money grabber ako. Unang-una, hindi naman ako nag-alok sa'yo. Ikaw bumili, di ba? Sabi niya, money grabber ka. Sabi ko, anong money grabber? Ikaw ang bumili. Sa bawat order mo, may freebies ka. Wala rin naman ako sinabi sa'yo na masama. Kung hindi sabi ko lang, sir, sana ma-receive mo ang maayos yung mga plans na in-order mo. Kasi in-order mo yan You need to be responsible buyer pagka bumili ka. And isa siyang member ng isang fraternity. Hindi ko na sasabihin ko ng fraternity. Ayan yung pinagmamalaki niya. Kasi siguro, isa siya sa mga founder noon sa lugar niya. Ang dami ko naman kaibigan ng founder din dito naman sa lugar ko. Ganun din yung kabrad nila. Hindi naman ganun ang ugali. Mas masama pa ugali ko, mas mababait pa nga yan. So, magkataon lang na may tao talaga. Wala sa fraternity yan o sa mga beliefs mo kung paano mo talaga makitungo sa ibang tao, di ba? Hindi rin naman ako perfecto. Sabihin ko sa inyo, mas loko-loko pa ako sa inyo kaysa dati. Yun nga lang, pagkakaiba, kahit pa paano, nakilala ko yung Panginoon. At yung dating siraulo ngayon, sinisika pa rin na isuko ko yung buhay ko sa kanya araw-araw. Hindi ako nagdadrama, totoo yan. So ayan, itong ginagawa ko. Kung hindi ganyan, pwede nyo rin ganito gawin nyo. Kukuha kayo ng tubig. Ito pala yung ibon bago tayo Uy, saan ka galing? Ibon. Pinaliguan niya na nakahuli. Napapaligo ko lang ng
So maglalagay kayo ng tubig sa basin, tabo, o kung anong lalagyan na yan. Yung mga damit sa ilalim mababasa. So pwede niyong gawin yan, no? Ganyan-ganyan nyo lang, i-press nyo. Ang ganda niyan pagka ginawa nyo. Tapos yung tannins niya mawawash talaga. Ayan. Nakita nyo yung kulay ng tubig. Tapos yung ayun yung tannins na tinatawag. Yung chemicals doon sa medium, mas marami yung tannins ng mga coco peat, kaya hindi nga ina-advise yun sa ibang bansa. Dinidiscourage nila yung paggamit ng coco peat. Pero pwede rin ang coco peat. Mas safe gamitin nga lang tong sphagnum moss and perlite. Pero pag nasanay ka na dun sa coco peat, mas mura yon at mas mabilis mamula at gumanda yung Venus flytrap sa coco peat. Pero may proseso. Yung proseso na yon nasa video ko. Yung mga unang video ko. Paano paggamit ng ibang medium or coco peat sa carnivorous plants. Pero kung gusto nyo walang masyadong issue, problema sa pagtatanim, sa sphagnum moss and perlite tayo. Lalo na kung baguhan kayo. So may mga lugar kasi sa Pilipinas na ang hirap maka-acquire ng sphagnum moss. So kaya naggumawa rin ako ng video about doon. At dumarating yung time na talagang wala ka makukuha ng sphagnum moss and perlite. Like nung pandemic, 'di ba? Wala tayong makuha. So ito na yung ibon sa likod ko. So ang ginawa natin, naghanap tayo ng paraan para makagamit tayo ng ibang medium. So marami tayong tinry na ibang medium. Ang pinaka-best talaga yung coco peat. Pwede mo lagyan ng kaunti, mga 10% carbonized rice hull. Carbonized, hindi rice hull. Carbonized rice hull. At basta maganda yun. Nagbebenta ako dati ng medium na gano'n doon sa mga willing mag-risk. Pero ngayon hindi na ako makagawa. Kasi napaka-asikaso. Kahit ituro ko sa inyo yung proseso, pwedeng ituro pero baka hindi nyo rin talaga gawin. Magpapakulo ka ng tubig. Papakulo ka ng hindi pala tubig ng perlite, ng coco peat, sa pressure cooker ng mga 8 to 10 hours or more. Tapos nuhugasan mo hanggat luminaw yung tubig. So gaano kadaming tubig yung aksehin mo, Tapos ayun, hanggat luminaw at bumaba yung minerals. So nakita ko tong cellphone ko malapit na mag-shutdown dahil malolobat na. So eto, hanggang dito na lang yung video natin. At God bless sa inyo at salamat sa Panginoon at naibalik na to si Baby Bluebird. So yun lang, God bless and bye-bye. So ayan, eto, natapos na rin yung pagpapaso natin ng mga order ngayon. So may order ng 2 pirasong Adelaide, pero lumabas siguro nasa 10 plants yung naibigay natin kasi alam niyo naman, napakarami ng Adelaide dito. Pagka marami, hindi naman natin pinagdadamot na yan. So ayan, at huwag kayo mag-alala dun sa mga bibili, marami rin ang ibibigay ko sa inyo. At dito sa isa, may bumili rin ng isang Adelaide kasama tong Lavillei at microwavable na live sphagnum moss. Meron rin siyang mga biniling seeds at actually ito previous na to. So isang Adelaide lang binili nito pero tingnan nyo kung gaano karami yan. So kaya mas mapula yan ay dahil nasa pulsan, mas maaraw na lugar. Ito naman yung kanyang Lavillei, Drosera, Spatulata, Bar Lavillei. Tapos ito yung mga seeds na binili niya, may mga previous rin yan. 1 pod lang to pero ayan kung gaano karami yan pinadala natin. Tapos ito yung previous. Tapos ito naman yung sa green alata niya. Diba? Ganda nung quality nung live sphagnum moss na punta sa kanya. Tapos may bumili rin na separate na ito.
Ito ay Maroon Monster. May pre rin na Santa Macmac na Adelaide. Tapos ito dahil may Adelaide na to, nakabili siya nakaraan. Ang pin-reviews na natin ay Burmani. Ang binili niya ay Lagros. Ito naman ay Shenron na may previous rin na Burmani. Diba, laki na ng Shenron nila. Ito rin, Laville yung in-order niya. Sa Ferrito may kasama ring Burmani. Tapos ito naman Trebs, Dentate pala to. Yung binili niya, may Adelaide rin na kasama. So bukas na namin ito may drop kasi anong oras na, hindi naaabot. No? So yun lang, God bless sa inyo and bye bye. Yung mga order para bukas, dito na lang muna namin nilagay sa loob ng ating growing area kasi kung sa labas baka alam nyo na may daga tayo dyan, baka mangat nga to, naka-arrange na, diba? So mahirap magkaroon ng aberya. So gagawin ko na lang dito, didiligan ko bago ko iwanan. So pagkabago ipadala to, hindi naman namin dinidiligan to bukas, hindi na didiligan unless talagang matuyo. Mas maganda kasi kung sakto lang yung moisture niya bago ipadala. So ngayon dinidiligan ko kasi nga kaka-transfer lang yan, kailangan mas maano talaga yung maging stable yung kanyang medium para pagdating sa biyahe hindi maiwasan yung sobrang alon. Patayin ko muna yung sprayer. So ayan. So dun sa makaka-receive na ito, ewan ko kung mapapanood nyo, kung sakaling magkaroon ng pagkalanta dahil halimbawa hindi nyo na-acclimate na maayos, putulin nyo lahat ng leaf, tapos itanim nyo. Magtira lang kayo ng mga 3 pirasong new growth. After ilang weeks lang magkakaroon na ng rosette siyang Adelaide nyo, tapos yung mga tinanim nyo magkakaroon na ng new growth. So ayan, no. So sa tingin ko naman hindi ito malalanta kasi may mga maayos to na root system. Ayan. So salamat sa pagtangkilik sa ating Shopee at sa ating YouTube channel. No, mag-message lang kayo. No, at kapag may time na yan, nakakasagot naman kami agad. So ayun lang, God bless and bye bye.